guys, I'm Justin Caragostin, and together with my group, we will find out the historical background of Barangay Balyok. So let's go! Guys, so karon nato diri sa Barangay Balyok kay mag-interview tag mga local officials. Yes, no, may buntag sa atong tanano. Ako na si IPMR Jordan ko. Pagtangan IPMR sa Barangay Balyok. Supposed to be, ako diri ang gibutang isip konsehal sa IP sa Barangay Balyok. Nag-start ang ako ang Perlino last July 18, 2024. So, ako ang papel diri sa barangay, unsa ang katungod o tradisyon, kultura sa tribo mo na ako na siyang welfare. So kung na may mga instances usahay nga di na ito masabtan sa komunidad, problema sa IP, ako na siyang tulubagon, ako na ang magpatunga sa mga IP. So muna ako papil dire, o nga mo mga event dire, nagit sa in connection din sa IP tanan. Sa una, ginapaningkamutan ako diri nga unsa ang privileges para sa IP, mahatag ko nako sa komunidad. Sa ako ang paglingkod, sugod tong last year, hangtod karon, for the first time sa among barangay, kadawat na may tawag nga Pasko Fiesta sa una, pero karon i-change na, capability building na siya. Anong capability building mong doon? Privilege na sa isa ka barangay nga na IPMR sa barangay. Kumbaga, pagsabot na pahalipay sa per family sa IP. Ang inclusion na sa ginayon na po, na siya mga food packs, actually food packs na siya. Na siya kape, gatas, 15 kilos na bugas. Para na siya sa per household sa IP sa among barangay. Last month, nag-celebrate mi diri sa among tawag na first Pagobo Tagabawa IP Day. Celebration na namo sa mga IP. O kanang bulan sa Oktubre, kina-celebrate namo na siya ang every year nga anniversary sa IPRA. Mo na siya ang protekta sa katungod ug kultura sa tribo. So ako, isip legislative sa barangay, ikawalong nga konsehal, kung unsa man akong mahimo sa komunidad sa IP, wala akong ginahimo sa katamtangan, ga-propose ko unsa ang mga aktibidades, unsa po ako ang mahimo. Para po nga ang IP, dili na para sa una nga di nato malilo nga ang IP gina-discriminate sa mga tao. So, this coming 2026, kung inyong nadungog sa ubang barangay na napagdudiri launch na literacy program. Ang literacy program, ang makabenepisya na IP, puro IP sa itong barangay. Pero, ako ang nirepresenta mong good tribo is Pagobo Tagabawa. So, Tagabawa nga lingwahe ang ako ma-provide. Pinubanan sa among barangay council, si Kapitan, kahapon Monday nag-session meet, ako na siyang i-open sa council para next year sa 2026 ma-launch na siya, matagaan na siyang budget. So kung sa pamangyod ang mga kalambuan para sa IP, mo na ako ang ginahimo dire. So dili pa mangyod tanan-tanan na na-provide na ko. Kung nakita naman ninyo, nakasulod sa opisina,
for the first time sa inyong pag-adto sa Barangay Balyok, karon pa na opisina nga formal ang IP diri sa barangay. Dili ni siya malilong na tingala ng ubang mga tao unsa ng IP. So, karon ako nang ginahinahinay nga ginapakita sa komunidad kay tungod magud ang IP sa una ra man gud siya pero wala lang na organize. So, kung unsa pa man galing po na pa may mga umaabot ng mga aktibidades, dili lang pud mo magduwa, unsa pud akong ma-share sa inyo, welcome mo sa opisina. O kadto lang ug may buntag sa tanan. You are very welcome as our guest this morning. I am Kalwalter Sencho Mangal, my Committee Chairman of Education and Human Rights. At the same time, one of my additional committee is Finance. I am also the legal person of Bada Barcada, a leader of all the information in Barangay Balyok, and hopefully you will also introduce yourself. So, good morning everyone. So, I am Kobe Miguel, and together with I'm Brian Reyes. So today we're gonna be interviewing Mami to conduct a history documentary Barangay Balyok. so our first question now. When was the Barangay Balyok founded? It was founded March 1, 1951. And I will continue that the name of Barangay Balyok was derived from the word Bayok. Bayok means the biggest street here, broke here in our area, in our place, and it almost founded on the street. And that's why they derived the name of our Barangay Balyok from the three Bayok, as in B-A-L-I-O-K, Balyok. And the next question. Do you have any idea po sa mga myths? Sa mga associated, mga alamat-alamat. I don't know any alamat history here, although it has when I arrived here, it was almost 83 days we stayed here in Balyok, so we are not the first person who live here. So meaning, all those alamat, that's what you have said, I don't know any history regarding the alamat, but the only thing I know is that before this place looks like a mini forest or a forest itself. Daghang kahoy walay mga tao, wala pa dito sila na nakait sa lugar na kanang rakata panigid. Pero wala, the dropping center or the dropping area of all those yung mga sa mga during that time na apat ng mga rebelde na hindi panglapit ng mga patay dito persons natin. Wala na yung mga kinakailang tao. Yun lang, karigay alam ang mga makakabalag ang mga pangyayari. Wala po kami na and it was under the leadership of the first person at Teniente del Barrio, Barangay Teniente Barangay del Barrio Parva ang pangalan. He served Balyok more than 25 years, 25 years then, followed by Honorable Rodolfo Capo, the second Barangay Captain. He stayed as Barangay Captain for 5 years. After him, followed by the last term, Barangay Captain Antonio Inasas. And until now, the president of the current Barangay Captain, we have Honorable D.P. Ipanano. So we have the same number of years serving in the Barangay Balyok. We have the second term, and hopefully still serving until our last term as 3 terms being Barangay Commission. The only thing I know regarding also is to focus on the livelihood of all our constituents here. Aside from that, regarding the questions you are asking, I don't have any information regarding it, but the only thing is that the livelihood that we have here as we continue, that makes Barangay Balyok as one of the progressive barangays so far. May mga pictures po yan sa mga release ng mga Event? like yes, yung kanang mga leaders diyan mga ginauna. Yes, they are inside the complete sets of our barangay captain and names of our barangay kagawad.